Good day and good evening sa mga listeners ng aming programa. Pakinggan po natin ang storyng ibabahagi namin sa inyo. Ako nga pala si Jeff, OFW sa Oman, kasama ang pamilya. Nakaugalian na namin ang umuwi kada taon mula nang kami ay magdesisyon ng mga ibang bansa noong 2006. Noong unang uwi namin noong 2007, ay excited kami na magbakasyon at mag-uwi ng napakaraming pasalubong. Ang aking asawa ay tubong Quezon at normally, doon kami unang pumupunta tuwing magbabakasyon kami. Sa aking hipag na si Salvi at sa kanyang mister na si Manuel ang aming tinutuluyan tuwing kami ay nagbabakasyon sa Quezon. Si Salvi ay bata ng 3 taon sa akin. Isa siyang teacher sa isang malapit na eskwelahan. Meron silang anak na lalaki at halos magkasing edad lang sila ng aming nag-iisang anak. Kaya naman para na silang magkapatid kung magturingan. Kami naman ay ganoon din. Sobra din kaming close nila Salvi at ng mister niyang si Manuel. Kaya minsan napagkakamalang magkakapatid lamang kami. Noong umuwi kami ng taong yun, ay may napansin na kaagad ako na pagbabago kay Salvi. Hindi kasi kami madalas nagkikita noong hindi pa kami nag-a-abroad. Kasi nasa Manila kami at sila ay nasa Quezon at bibihira lang kami kung makauwi o makabisita sa kanila. Si Salvi ay nagkalaman at sumeksi compared sa mga pictures niya noong dalaga pa siya na nakita ko noon. Siguro ay dahil nanganak na nga to. Pero sa totoo lang ay mas maganda at mas kaakit-akit siya ngayon. Madalas kami nagkukwentuhan ni Salvi, gawa ng parehas nga kami lagi ng sitwasyon. Yung mga asawa kasi namin is super bossy. Kami naman ay super masunurin. Isang gabi, noong siya ay namamalansya at ako naman ay nanunood ng TV, habang ang mga pamilya namin ay nagsisimula ng matulog. Nga pala, sa isang kwarto lang pala kami laging natutulog. Kasi yun lang ang may aircon at hindi nakakatulog ang aming anak nang wala to. Sa salas kami ni Salvi nakapwesto noon at habang namamalansya siya, ay nakikipagkwentuhan naman ako. Hindi ko naman pinapansin ang pinapanood ko noon kasi mas nagiging interesting na ang topic namin. Dumating sa punto na napag-usapan na namin ang status ng buhay naming dalawa sa kama at sa mga hindi kaaya-ayang karanasan sa aming mga asawa. Doon niya nabanggit na minsan ay parang ginagamit na lamang daw siya ni Manuel. Siya kasi ang nakauna kay Salvi kahit na merong mas naunang boyfriend si Salvi noon. Nakita ko na minsan ay parang gusto nang umiyak ni Salvi pero pinipigilan niya lamang. Ako naman ay parang gusto ko siyang yakapin at halikan dahil sa umaakyat na nga ang uhaw ko sa katawan dahil nga sa aming pinag-uusapan. Ang suot niya noon ay puting t-shirt na maluwag at halos masilayan ko na ang kalusugan ng harapan niya. At kahit meron siyang pangilalim pa na suot, ay tila halata mo talaga ang mga tinatago niya. Dahil sobrang nipis talaga ng tela. Yung pajama niya ay medyo manipis din. Kaya halos mabusog talaga ang mga mata ko sa kakaibang tanawin. Naroon yung feeling na parang gusto mo ring makaisa sa kapatid ng iyong misis. Naging seryoso ang usapan namin. Nang tanungin ko siya kung nag-e-enjoy pa ba siya tuwing magkasalo sila ni Manuel sa kama. Sumagot siya sa akin ng diretso. Hindi na nga eh. Kaya lang naman ako pumapayag ay para wala nang masabi sa akin si Manuel. Malungkot na tura niya. Paano naman yung pangangailangan mo? Tanong ko naman.
May kamay pa naman ako at kaya ko na tong sarili ko, no? Anya niya na may kahalong pilyang ngiti. Pagkarinig ko noon ay lalo akong nadala sa sitwasyon. Sa mga sandaling yon ay nagtanong ulit ako. Sino naman yung iniisip mo kapag ginagawa mo yun? Ang pili ko namang tanong sa kanya. Ano ka ba kuya? Di syempre yung paring asawa ko, no? Pero yung tipong may lambing naman, may romance at sweetness pa rin. Gusto ko kasi yung tipong dahan-dahan at hindi parang gagamitin ka lang na parang isang bayarang babae na tutulugan ka pagkatapos. Sa puntong yon ay nakikita ko na kung ano ang dapat kong gawin para makaisa ko kay Salvi. Kumbaga sa paglalaro ng braha, alam ko na kung ano ang hawak niya. Sinundan ko pa siya ng mga ilan pang pilyong mga tanong. Eto, seryosong tanong Kung okay lang at kung hindi mo mamasamain. Ano yun kuya? Sagot niya na para bang curious at napahinto sa pagpaplansya. Hindi mo ba naisipan o sumagi mo lang sa isip mo na maghanap o sumubok sa iba? Maganda ka naman. At syempre, marami dyan na pwedeng nagpaparamdam sa'yo. Dagdag ko. Biglang nanlaki ang mga mata niya at medyo namula ang pisngi sa narinig niya. Naisip ko na rin yan. Pero syempre, ayoko naman nalukohin yung asawa ko. Kahit hindi naman kami enjoy pagdating sa ganung bagay, ay okay lang naman sa akin yun kahit papano. Nakasanayan na ba? Parang ganun. Ano ba kuya itong pinag-uusapan natin? Parang kausap ko lang yung best friend ko Sabay tawa niya. O ayaw mo nun? At least dalawa na yung best friend mo na napagsasabihan ito. Sabay tayo ko at halos gusto ko nang pumunta sa likuran niya at yakapin siya. Pero napapunta ako sa ref at kunwaring naghahanap ng pwedeng inumin. Nang mapansin niya na tila may hinahanap ako sa ref na hindi ko makita, ay lumapit siya at tinanong niya ako, ano bang hinahanap mo dyan? Napansin ko na lang na medyo nadikit yung malambot na harapan niya sa kanang braso ko, na agad naman niyang iniiwas. Para akong nakakuryente at biglang pinagpawisan sa mga naganap. Alam ko na naramdaman niya rin yun at hindi ko lang sure kung paano ko susundan para makatikim naman ako ng sinasabing bawal. Wala ka bang kahit beer dyan? Para kasing di pa ako dinadalaw ng antok gawa ng jet lag Ang sabi ko. Meron naman, kaya lang hindi siya malamig Tinatabi ko kasi to just in case na kailanganin ko. Sagot niya sabay tawa. Nakuha ko yung gusto niyang sabihin at tumawa na rin ako. Kinuha niya yung beer at ako naman ay kumuha ng baso at yelo. Naglabas siya ng 5 bote at sinabing, mukhang mahaba-haba yung gabing to ang sabi niya. Oo nga malamang. Sagot ko naman at tila nag-iisip na ng lugar kung saan kami pwedeng sumimple just in case na magkayayaan. Bumalik siya sa pamamalansya at ako naman ay lumapit sa pwesto niya na may maliit na stool sa side table para mas abot niya yung iinuming beer. Pumunta muna ako sa kwarto at kunyari ay mag-aalok ng beer, pero ang totoo ay sinigurado ko na muna na tulog na ang mga pamilya namin. Noong nakita ko na tulog na sila, dali-dali akong bumalik sa salas. Tulog na pala sila? Si Manuel naghihilik na, ang sabi ko. Naku, ganyan talaga yan at bukas na yung bangon dahil sa sobrang pagod. Anya na nagsilbing senyales ng magandang pagkakataon. Bigla akong binalik ulit ang topic namin kanina. Kunwari ay nag-a-advise ako kung papaano magiging mainit ulit yung pagsasama nilang mag-asawa. Siya nga pala, bakit hindi mo subukan na ikaw yung mag-initiate? Baka naman medyo natatabangan siya sa'yo kasi hindi ka malang nagpaparamdam sa kanya na namimiss mo siya.
Ang sabi ko. Hay nako kuya, kung alam mo lang. Minsan nung nangalabit ako dahil gusto ko nga na, alam mo na, sinabihan ba naman ako na pagpabukas ko na lang daw. At pagod siya. Ano naman sa tingin mo yung mararamdaman ko, Aber? Tugon niya. Kung sa bagay, may point ka. Sabay inom ko ng beer. Hinay-hinay lang ang ginagawa ko. Sa dahilang ayaw kong malasing, gawa ng mas mahihirapan akong makuha ang gusto ko pagkalasing na ako. Kaya ang ginagawa ko ay inaabot ko ng inaabot kay Salvi ang baso niya para siya yung uminom at hindi naman siya nagrereklamo. Siguro sadyang gusto lang din niyang maglabas ng sama ng loob. At ako naman ay iba ang gustong ilabas sa kanya. Nung tibong mapungay na ang mga mata niya at napagod na rin sa kakaplansya, isinantabi muna niya ang plansyahin at umupo malapit sa pwesto ko. Hay nako, bukas na nga to at mas masarap yung uminom at magkwentuhan na lang tayo, di ba kuya? Tanong niya. Oo naman, istorbo lang yan and let's do some catch up. Sagot ko naman. Nakita ko na medyo wala na siya sa sarili kasi nakabukas na ang mga legs niya sa salas. Hindi na niya alintana na nandoon ako at baka kung ano ang isipin ko. Kaya pa ba, Bi? Tanong ko. Kayang-kaya pa. Ano ka ba? Sanay to, no? Sambit niya. Matanong kita kuya. Kayo ni ate, active at mainit pa rin ba kayo sa isa't isa? Ay nako, super boring na rin. Mabilis ko namang sagot. Ang ate mo kasi na-diagnose na may problema sa kanya. Kaya kung medyo matagal, nawawalan na ako ng gana. Kahit anong gawin ko at pag nakapwesto na ako, bigla na lang parang mawawalan siya ng gana. Ganun ba? Sagot niya na parang sobrang curious. Meron pala nun, no? Dagdag pa niya. Oo nga, akala ko joke-joke lang. Kaya yun, madalas ako nilang nagbibigay aliw sa sarili ko. Napatawa na rin siya at nagsabing, parehas talaga tayo. Cheers, kuya. Pag cheers namin, hindi sinasadyang dumaplis yung beer at natapon sa sahig. Dali-dali niyang kinuha yung paper towel at biglang yumuko na parang walang kasama. Bumungad sa harap ko yung tinatago niya. Kita ko yung puti at kinis noon. Naatulala ako sa aking nasilayan at habang pinagmamasdan ay hindi ko namalayan na tinatabla na pala ko. At halata na to sa suot kong shorts. Hindi ko na rin tinakpa ng throw pillow at sinasadya ko rin talaga na makita niya yun. Naka-boxers lang ako at sando nung mga panahong yun. Habang nilalampaso ni Salvi yung sahig, tila naman parang nasa barko ako at umaalon habang pinapanood siya. Nung malapit na siyang matapos, bigla siyang napatingin sa akin at nagsabi na, Kuya, yung mata mo Sabay ngiti ng kanyang mapupulang labi. Tumawa na lang ako. Wala akong naisagot agad sa kanya dahil medyo napahiya ako ng kaunti. Nakakalula ka kasi. Pabiro ko namang sabi sa kanya. Wala naman akong magagawa kuya Bigla na lang siyang lumago ng ganyan. Ang pili ang sagot naman niya. Pansin ko na nagkakaamats na si Salvi dahil hindi niya namamalayan na nakakatatlong bote na siya ng beer at ako naman ay 1.5 pa lamang. Doon na ako nagpasya na dumiskarte. Nung aabutin niya yung baso sa side table, sinabayan ko ng kunyari baso ko yun para mahawakan ng kamay niya. Kunwari ay humingi pa ako ng paumanhin. Sorry, kala ko baso ko Sabay titig sa kanya at hindi niya binitawan ang kamay ko. Doon nagsimula ang paghaplos ko sa kanyang kamay, papunta sa kanyang braso. Nakatingin lang ako sa kanya at pinagmamasdan ang magiging reaksyon niya.
Unti-unting umakyat ang paghaplos ko paakyat sa kanyang leeg at papunta sa kanyang pisngi. Dito na siya napapikit at napabuntong hininga. Sabay kagat sa kanyang labi na tila nadala sa aking ginawa. Sa puntong yon, unti-unti kong sinuyo ang kanyang malambot na labi. At tumugon naman siya. Wala kaming imik pareho. Ang uhaw sa sarili ang kusang nagpapakilos sa aming dalawa. Tila nagkakaintindihan na kami kahit walang salita. Eto ba yung gusto mong mangyari? Bulong ko sa kanya. Tumango siya at napatingin sa akin. Naramdaman ko na bumibilis ang kanyang paghinga nang dumapo ang pilyong paghaplos ko sa kung saan-saan. Lalo na siyang nabaliw at tila napakapit sa braso ko ng mahigpit. Maya-maya pa ay pinigilan niya ako at kumala siya sa akin. Ang akala ko ay hanggang dun lang kami dahil baka ayaw niyang magkasala ng tuluyan kay Manuel. Pero nagulat ako nung sabihin niya na huwag kang aalis dyan. Ayusin ko yung kabilang kwarto para dun tayo. Mahirap dito baka mahuli tayo. Sabay tingin sa orasan at mag-aalauna na pala. Dali-dali siyang tumayo at ako naman ay nagligpit ng pinag-inuman namin. Maya-maya pa ay nakarinig na ako ng tila pabulong na tawag niya sa akin. Kuya, di ka na. Anya at hudyat na ito na ang katuparan ng inaasam ko. Nang pumasok na ako sa silid ay medyo madilim dahil ang ilaw namin ay mula sa isang maliit na desk lamp lang pero kita pa rin ang muka at ganda ni Salvi. Agad ko siyang sinunggaban sa labi at idiniin sa pader. Hindi ko na napigilan ang nararamdaman ko para sa kanya. Maya-maya pa'y bumitaw kami sa isa't isa. At saglit kong pinagmasdan ang kanyang muka. Unti-unti kong iniangat ang suot niyang t-shirt, pati na rin ang kanyang pajama. Muli ay pinagmasdan ko siya ng buo. Pansin kong medyo nailang siya sa akin. Huwag mo naman akong tingnan ng ganyan. Nakakahiya kaya. Sabay takip sa kanyang sarili. Shh, hindi no. Tanggalin mo at gusto kong pagmasdan ang mga kukunin ko ngayong gabi. Ang pilyong tugon ko sa kanya. Nagulat ako nang umiling siya at sinabing, sorry, pero ayokong ibigay sa'yo to no. Kay Manuel lang kaya to. Bigla akong napangisi at sinabing, okay, sabi mo At walang ano-ano'y agad ko siyang pinuhat at nilapag sa higaan. Napangiti si Salvi sa ginawa ko at kusa na nitong binukas ang mga hita niya para magpaunlak sa akin. Tuluyan na kaming natangay ng alon at hinayaan naming pakawalan na ang nararamdaman para sa isa't isa. Halos manggigil din siya sa akin at nagtangka rin siyang lagyan ako ng marka sa leeg na mariing kong tinutulan dahil baka makita yun ng kanyang ate. Tila wala na sa ulirat si Salvi ng oras na yun at para na siyang baliw sa sobrang uhaw sa kakaibang aliw. Wild din pala tong si Salvi. Ang engot naman ng asawa nitong si Manuel dahil hindi niya alam kung paano hulihin ang kiliti ng misis. Bulong ko sa aking isip. Nung oras na yon, nangangamba ako dahil medyo maingay na si Salvi at wala na to sa sarili. Ang pagitan lang namin sa kabilang silid ay manipis na dingding. Muli ay binalaan ko siya na huwag siyang masyadong maingay dahil baka magising yung mga tao sa kabilang kwarto. Tumango naman siya ngunit tila wala talaga sa ulirat at hindi nito mapigilang banggitin ang pangalan ko sa tindi ng tinatamasa. Wala na akong choice kundi umasa na lang na sana ay walang magising at makarinig sa amin.
Maya-maya pa ay bigla na lang humigpit ang pagkakayakap niya sa akin at ilang sandali pa ay narating namin ang ruro. Sabay kaming bumagsak sa pagod. Nagkatinginan kaming dalawa habang hingal pareho. Binigyan ko siya ng matamis na halik at tinanong kung, "Napasaya ba kita?" Ngumiti naman siya at sinabing, "Oo no, grabe ka. Naubos yata ako ngayong gabi eh." 2:00 pasado na yun. At sinabihan ko siya na mag-ayos na kaming dalawa. Bigla ko kasing naalala na baka magising ang ate niya at hanapin ako sa tabi niya. "Tara, baka magising na yung ate mo eh, at baka magtaka." Ang sabi ko. "Takot ka no?" "Ayoko nga." Pabiro pang sabi niya. Sabay apos niya ulit ng maigpit sa akin na parang ayaw akong pakawalan ng mga sandaling yon. At sinabing, "Ikaw naisahan mo ako kuya." Walang magbabago Tumingin ako sa kanya at kumiti. "Oo naman, walang magbabago." Nang gabing yun ay natupad ang pantasya ko kay Salpi. Pero kung tatanungin niyo ako kung naulit pa ba ang namagitan sa amin ng kapatid ng aking misis, ang masasabi ko lang ay yun na ang una at huli namin. Bigla kasi kaming kinalabit ng aming konsensya nung kami ay mahimasmasan at tinuring na lang namin na isang matamis na alaala ang nangyari sa aming dalawa. Hanggang dito na lang po ang ating story.